Shoutout! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi. Sabay-sabay tayong mag-shoutout! Mag-shoutout kayo ha, pwede kayong tumawag sa amin. Iniimbitahan po namin kayo. Yes, you're invited to the highest level. Para sa mga mensaheng kailangang ipagsigawan, mag-shoutout na sa 92.3 True FM. Totoong abot na abot ang True FM saan man panig ng Pilipinas at sa buong mundo. Basta may Pilipino. Sundan at ilike ang Radyo 5 True FM sa Facebook, TikTok, Instagram at sa X o Twitter. Dito na tayo sa totoo. True FM. Tunay na kapatid. Maaasahan sa radyo at online. Bawat tao may pagsubok. Dahil pag hindi lasing yung lalaki, aba, napakabait. Ay, totoo naman, mayroong ganyan. Oo, parang maamong butike yung lalaki. Bawat problema may solusyon. Kailangan mabuhay tayo sa ating kakayanan. Hindi natin po pwedeng yakapin ang isang malaking puno nang hindi natin mapag-aabot ang ating dalawang kamay. Bawat mali may leksyon. Ang nagmamahal sa kanyang mga magulang nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Dr. Love. Dr. Love. Sa hirap ng buhay natin, mga kapatid, nauunawaan natin na may mga tao talagang nasisira sa kinang ng salapi. Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Mukhang may problema itong si Monica. Parang naghahanap siya ng atensyon, naghahanap siya ng pagmamahal na hindi niya nakukuha sa nanay niya. Hindi niya mahanap sa kay Aling Alejandra. Oo, dahil sa iba niya po hinanap. Pakinggan ang nag-iisang pananaw ni Brother June Banaag. Wala kang galang sa magulang mo kahit ang sama ng magulang mo. 9 na buwan kanyang inalagaan sa tiyan niya. Hindi kanya pinatay, kambing ka. For your nightly prescription of wisdom, faith, hope. Ang role ng babae sa buhay natin is to inspire us. Dr. Love. Dr. Love. Sa Radyo 5, True FM. Bangon na bangon po ang husay ng anchor na nagbubukas ng ating mga umaga sa Radyo 5 True FM. Buong pagmamalaki po naming binabati ang ating early morning anchor ng programang Bangon Bayan with Mon na pinarangalan ng Gawad Pilipino Awards 2023. Si Mon Gualvez ang itinanghal bilang Outstanding TV Reporter of the Year sa Dangal ng Bayan category. Ang tema ng parangal para sa taong ito ay Duyan Ka ng Magiting. True na true po na ang masipag at maagap na News 5 correspondent ay certified magiting na mamamahayag din. Congratulations, Mon Gualvez, kapatid! Good morning mga kapatid! Mapapanood na ang Bangon Bayan with Mon sa 1PH. Kung mainit ang kape, mas mainit ang balita. Narito na ang mga pampagising na balita. Mas mainit ang talakayan. Bangon Bayan with Mon. Kasama si Mon Gualvez. Kaya ang ating pampaisip para sa araw na ito, agad-agad na no mga kapatid. Ano ang masasabi nyo dyan sa taas presyo sa petrolyo? Bawat bangon, bagong pagkakataon. Bangon Bayan with Mon. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Kitang-kita na sa 1PH. Rinig na rinig pa sa Radyo 5 True FM. 25,000 watts ng totoong tunog ng FM radio. Totoong pinalakas, totoong pinagtibay ng mga batikang mamamahayag sa paghahatid ng news, public service, entertainment, music, information at inspiration para sa bawat kapatid, bawat Pilipino. Ito ang 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Sasagutin na ang inyong mga tanong ukol sa serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno, trabaho, negosyo at kalusugan. Itutulay ni Cheryl Cosing ang tulong na kailangan mo. Sagot kita! Sagot kita sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Ang Sagot Kita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary.
Mga katanungan, sasagutin, mga alalahanin, lilinawin. Ito ang programang tulay nyo sa serbisyo publiko. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Sagot kita! At napapakinggan nyo po kami sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. At live din po tayo sa aking official Facebook page, of course. And you may also visit and subscribe sa aking YouTube channel para po mabalikan ninyo yung ating mga episodes dito sa Sagot Kita. At last week, mga kapatid, napag-usapan natin, kasi di ba every Friday, it's Friday, thank God it's Friday. Kamusta po kayo, mga kapatid? May energy pa ba? Konting, konting stretch na lang. Ayan, aabot din po tayo bukas sa ating weekend. O isingit ko na muna, yung mga masama po yung pakiramdam dyan, pahinga-pahinga naman po. Ako yung boses ko, pasensya na po at hindi ko kayo masyadong nasamahan this week, dahil katulad po ng inyong napapansin, mababa pa ang boses ko. Medyo namamaos pa po, but I'm getting better and I hope kayo rin po ay nasa maayos na kalusugan. Sayang di rin kami nagkita kahapon ni Doc Edwin Bien, but welcome back, Doc Edwin. And today, Friday, katuwang po natin ang MX3, of course, Sagot Tayo ni God episode po. Katuwang natin ang MX3. Spiritual health po ang ating tututukan today. And last week nga po, di ba ang napag-usapan po natin yung ating spiritual goals? Ayan. Dapat masunod po natin yan this 2024. This time, ang atin naman pong gustong tutukan ay paano ba? Kung paano masusustain yung ating motivation para gawin yung mga ito. Yung paano kung makakaranas tayo ng failures along the way. Di ba? May mga spiritual goals tayo. Pero, mayroon namang mga nangyayaring hindi po favor sa atin. Di ba? At nagiging failure po ito na sisiraan tayo ng loob. Yung gano'n. Pero paano pag nakaranas nga tayo ng failures along the way? Paano pa rin natin mapapanatiling malakas, matatag po yung ating paniniwala, yung ating faith? Sasagutin po yan ng ating guest pastor mamaya. Kaya simulan na po natin ang usapang tutulong sa inyong magnilay-nilay para muling makabangon, magtiwala at magbalik tiwala sa Panginoon. Lahat ng yan makakaya po natin dahil sagot tayo ni God. At ang ating question of the day, ano po ang inyong biggest failure sa buhay at ano ang natutunan nyo? Nakapag-move on na po kayo dito ba? Siyempre, medyo may panahon pa po yan, di ba? It takes time. It'll take time bago po talaga tayo makarecover doon sa biggest failure. Yung iba, nasa stuck na lang. Gusto nyo, tutulungan po namin kayo today on that issue. Again, sali po kayo sa ating discussion. Yung ating question of the day, ano po, ay ano yung biggest failure sa buhay at ano yung natutunan mo dyan. Sali po kayo sa ating discussion dahil katuwang po natin ang MX3. 5 po ang pipiliin natin. 10 pala yung daliri na itinaas ko. 5 lang. 5 po ang pipiliin natin na magkakabit ng gift pack mula po sa MX3. Kompleto po yan. MX3 Coffee Mix, MX3 Tea, MX3 Capsule, at mayroon po yang kasamang Holy Bible or Daily Bread. Ang MX3 capsule ay tested and proven. It helps avoid pain and discomfort with proper diet and healthy lifestyle. Mag-post na po kayo. Baka po kayo isa doon sa mapipili namin na magkakamit ng gift pack. 5 po yan ang pipili natin. Mag-share lamang po kayo or pag may gusto po kayong ikonsulta or i-raise na concern, maaari rin po naman kayong dumulog sa amin at mamaya papasagot po natin yan sa ating guest pastor. At kasama na po natin live via StreamYard, Pastor Dave Magalong. Siya po ang founder at spiritual director ng Ezra Renewal Ministries International. Masasabi ko rin na siya po ang, spiritual director na ba pwede ko sabihin ng DMI, Pastor Dave? Pwede, no? Yes. Good afternoon. Hi, Pastor Good Dave. to see you again. Yes. At saka,
And it was good. Salamat sa ating, Ayun, Pastor, Yes. Pastor Dave, gusto ko ikwento sa kanila. Alam niyo po, si Pastor Dave, more than 1 year na ba? 2 years na rin, Pastor Dave? Almost siguro 2 years na magkasama yes. tayo dito po sa sinimulan nating Spiritual Health Day. Katuwang po ang MX3 dito sa programa nung pang Perfect Morning at ngayon nga po ay Sagot Kita. Yes. Nagkita rin kami ng personal ni Pastor Dave noong December 21. Ayan, nung ako po ay bumisita, pumunta sa Davao, Doon lang kami first time nagka face-to-face ni Pastor Dave at nakilala ko ang kanyang may bahay. It was good and finally nice meeting you in person, Pastor Dave. Parang feeling ko mas naging connected kami ni Pastor Dave. Ayan. Ayun po. And thank you for joining us today. Yun nga ang gusto nating tutukan, Pastor Dave, yung ating failures. Ano nga ba ang papel ng mga failure o pagkakamali sa ating buhay? Kasi minsan, di ba, Pastor Dave, hindi na natin iniisip yun na mayroon nga bang papel to? Parang negative na kagad tayo eh. Yun na lang ang sinisisi natin. Bakit nangyayari? Pero hindi natin tinitingnan na baka naman may papel to kaya nangyayari. Sige nga po, Pastor Dave. Well, siguro, pag magising ka sa umaga, Cheryl, ang unang tinitignan mo ay mirror, di ba? Salamin. So, yung mirror, ang purpose ng mirror, para makita natin kung meron tayong mga dungis, baka may pimple dyan, may hindi magandang nakalagay dyan sa mukha natin, baka may konting laway, namuta, etc. So, di ba, pag tumingin ka sa salamin, ang purpose ng pagkita mo ng image mo sa salamin, hindi para ma-discourage ka, di ba? Kasi nakita mo, pangit ko pala ngayon, ang dami ko palang muta. Uy, may bago na naman akong pimple. Di ba? Ang tendency usually, pag nakita mo yan, medyo madi-discourage ka, tama? Okay? Oo. So, parang may kapangitan. Pero, ang purpose ng mirror is not just to show you how you look, but also to show you where you can improve your face. No? Kaya, dapat may pimple ako. Ngayon, alam ko kung anong dapat gawin dyan para mawala yan unti. O may dungis ako. Siguro kailangan ko maglagay ng facial or mag-cleansing ng mukha. So, there are two purposes ng mirror. Yung, siyempre, ang unang ginagawa niya, papakita yung itsura mo. Okay? And there are two ways you can interpret that or perceive that. You can see that as parang reflection ng kapangitan na nasa iyo and therefore you get discouraged because of that. Or you allow that to show you where you can improve your face, okay? Para lalo kang gumanda, di ba? So, ganun rin ang role ng failure sa buhay natin kasi wala namang taong perfecto. Lahat naman nakakaroon ng kabiguan sa ilang karanasan sa buhay kasi wala namang taong perfecto. Pero ang ating buhay parang ang paglalakbay. It's like a journey towards discovering kung ano ba talagang purpose ng Diyos sa ating buhay sa mundong ito. And in the process of journeying, siyempre, marami tayong ginagawa mga desisyon. Kaminsan may mga tamang desisyon, may maling desisyon, o kaya may mga mangyayari sa buhay natin na magiging hadlang para matupad natin yung ating nais makamit sa buhay. Kaya dumarating po yung tinatawag nating kabiguan. At ang kabiguan ito nangyayari sa maraming dahilan. Kuminsan hindi dahil sa ating kasalanan, kuminsan dahil sa pagkakamali ng iba. So kung yung pagkakamali ng iba ang dahilan ng ating kabiguan, so ang pwede natin gawin is ayusin natin yung attitude natin para hindi tayo masyadong mapigilan ng nakaranasan na yan sa ating pagpapatuloy sa pagsisikap to improve ourselves. So yung ating failures na we experience are like mirror reflections kung saan nandun yung mga areas in our life na dapat nating improve. Itong failure shows me na medyo pala ako, madali akong sumuko. O kaya itong failure is telling me na madali pala ako magtanim ng sama ng loob kaya napaaway tuloy ako. So may mga bagay na pinapakita yung failure sa atin na mga kakulangan, kahinaan natin o mga depekto natin na nalalaman natin yan dahil sa karanasan na yun para malaman natin kung saan tayo mag-i-improve. Okay? So failures acts as mirror images to show us the blemishes in ourselves that we need to change or remove in order to succeed. And sometimes we also discover may mga attitude pala kung dapat ma-develop para maging matagumpay ako next time sa ganitong pangyayari, no? I-improve ko yung approach ko sa problema ito, pero next time, hindi na ako mag-fail. Kasi ngayon, may natutuhan na ako sa aking karanasan. So, isang magandang attitude yung kay Thomas Alva Edison. Remember, he committed around, dalawa kasi yung version yan, 1,000 failures or another 10,000 failures before he discovered the right filament
that gave us the incandescent light bulb. Actually, hindi naman siya nag-discovery ng light bulb. Siya yung nag-perfect noon. Kasi marami nag-eksperimento ng panahon niya. But he was the one who perfected the right filament that brought us, a longer burning and a brighter burning filament. So he filled 1,000 times, another version 10,000 times. Pero hindi siya na-discourage when a visiting scientist said, you failed 200 times, at least 200 failure. Aren't you given up? Sagot ni Thomas Alva Edison. Oh, I don't call that failure. I call that education. I learned 200 things that do not work. Now, one day I will discover the one that works. So after 10,000 experiments, sabi niya, he found the right filament. Yes, sabi niya, just because something doesn't do what you planned it to do doesn't mean it's useless. I can never find the thing that does the job best until I find the ones that don't work. When you are exhausted all possibilities, sabi niya, remember this, you haven't. Agad madiscover mo yung tamang solusyon para magtagumpay ka, hindi mo masasabi na exhaust ko na lahat. So, ang failure po, hindi natin kaawayan. Failure is not intended to define us. It happens in order to show us where we can improve and change ourselves. So later on, we will succeed. Yes. So failure is not our enemy. It can even be part of the path that God allows us to experience to lead us to our God-given purpose in this world. Marami mga tao na naging matagumpay, na discover their purpose and this world, ang daming dinaan na failure. Pero dahil po, hindi sila nagpadala sa discouragement, but they learn a lot of lessons along the way that help them to improve in those areas of their personality, of their character. Later on, naging matagumpay sila. So, yun ang purpose ng failure, is to help us discover where we can be better and where we can improve. So, Pastor Dave, you're saying na depende lahat ng tao sa mundo makaka-experience at makaka-experience po ng failure. Depende na lamang po yan kung paano natin tatanggapin at paano tayo magre-react sa failure. Yes. Just like sabi mo nga, sa salamin, paggising mo, pag nakita mo sa salamin na, ay, biglang mayroon na namang ilang pimples dyan or muta. Dalawa lang yan. Tatanggalin mo ba yan para you'd look more presentable? Or pababayaan mo dyan at bayaan mo na lang na lalo hanggang lumabas ka ng bahay, lahat na po na yung mukha mo ng mga nakakasalubong mo na di man lang di man lang nilinis nito yung mukha nito or yung ganon. Diba? Or ma-discourage ka, di ba? Oo, ma-discourage. Yung ganon. So, depende pala. Pero, Pastor Dave, minsan, yung mga failure, di ba, nag-iiwan ng trauma eh. Depende rin naman yan sa level ng failure. So, pag trauma na pinag-uusapan natin, iba na yung epekto niyan. So, paano ba natin dapat ito ina-address? Well, first of all, yung attitude natin sa failure. Kasi kaya tayo natotraumatize. Kasi nga, we feel na the failure revealed na wala akong kwenta. No? Parang I am a failure. Okay? So, from an action, you did something that failed, lumalabas, you identify that with your own personal worth na wala akong, palpak akong tao. Wala akong, I'm not good for nothing. Kaya lalong mabigat. Another thing is because meron talagang masakit na nangyari. Like for example, kabiguan sa pag-ibig, di ba? Yung meron kang asawa, di ba? Asawa, no? Tapos biglang, natukso sa ibang babae, iniwanan ka. Masakit talaga yun. No? Traumatic talaga sa babae, lalo na sa babae yan. Kaya may trauma yun kasi nga, hindi pa inasaan na gagawin ng asawa mo yan. Tapos pangalawa, at tendency ng mga babae, yung bang hanapin nila kung ano bang kasalanan nila kung bakit iniwanan sila ng asawa nila. Tendency ng mga is to blame themselves, di ba? Yeah. Siguro, ganyan kaya iniwanan ako ng asawa ko. Kaya lalo nagiging traumatic yung kasi nga, hindi lamang nagkaroon ng hurt, nakakaroon din minsan ng guilt and feeling of shame. Kasi dahil feeling ko, kaya siguro inawan asawa dahil hindi ako naging mabuting asawa. Okay? So, in order to help recover from the trauma, one has to recognize na may mga bagay na ginagawa ang ibang tao na wala sa control natin. So, lagi pa sinasabi sa mga, napagtak sila ng asawa, hindi mo naman kasalanan yung kanyang desisyon kasi desisyon niya yun, okay? At sabihin mo na parang may pagkukulang ka, hindi pa rin dahilan yun para gawin niya sa iyo. Kasi meron kayong sumpaang banal sa Diyos, sa hirap po sa ginawa. So siya ang gumawa. What happened does not define who you are. It defines who the person is. Okay?
Pero, siyempre, kung talagang wala na pag-asa na maayos pa yung relasyon na yan, you just have to find what you can learn from that experience and so you can improve yourself. Pero do not blame yourself for what happened because the decision was not yours. So, isa lang po yun, no? Marami po tayong mga, depende po kasi sa kind of failure that we face in, bumagsak sa board exam, for example. So, what does that tell me? That means I have to work harder next time in order to pass the board exam, hopefully, at another opportunity. Mm-hmm. So, in other words, instead of focusing on what the failure, how the failure affected you, because parang ang tingin mo sa sarili mo lalong bumaba, huwag mong payagang mangyari yun. Rather, isipin mo, may tinuturo sa akin ang kabiguang ito. Mm-hmm. God allowed this to happen for a reason. Mm-hmm. And I'm going to discover what God is trying to teach me so that I can become a better person. Mm-hmm. So, focus natin, ano ba yung natututuhan ko dito so I can improve and become better. Mm-hmm. Kasi hindi naman mangyayari ito kung hindi pinayagan ng Diyos. At kung pinayagan ng Diyos, may magandang layunin ito para sa akin na dapat ko matuklasan. Yes. Sometimes nga yung failure, kumisa nagiging pintuan sa isang bagong direksyon na pinalalo ng Diyos sa buhay natin. Marami po nakakarasagan. I mean, kahit sa Bible, no, si Moses, no, nakapatay siya ng isang Egyptian sa Egypt dahil sa kanyang pagnanais na ipagtanggol ng isang kapwa niya Israelite. Murder yun. Dahil doon, nagalit sa kanyang Pharaoh at gusto siya patayin kaya tumakas siya. So from a prince of Egypt, naging nameless shepherd siya doon sa desert of Midian. For 40 years of his life, he became a nobody. And that was because of a mistake he made. Pero yung palang mistake na yun, pinayagan ng Diyos kasi yung the next 40 years of his life, plano pala ng Diyos talaga, pakumbabain siya. Kasi masyado sa mayabang sa Egypt, the son of Pharaoh's daughter. Doon hinambo siya ng Diyos kasi yung humility na yan, tsaka yung patience na matututuan niya as a shepherd, kakailanganin niya sa next phase, yung sa last 40 years when he will lead Israel out of Egypt into the wilderness. At doon po makikita niya itong mga Israelite nito mas masakit, mas nakakasakit pa ng ulo kaysa doon sa mga hayop na inalagaan niya for 40 years. Mm-hmm. At then natuto siya maging humble and patient doon sa trabaho niyan. Na siya he was able to survive, the agony and the struggles of leading these people who are so stubborn and at malimit po gumagawa ng mga bagay na napapagalit po ang Diyos, no? So, may purpose pala ang Diyos doon. Si Joseph, no, nung 17 years old, ang yabang-yabang niya, lagi niya pinapakita kung gano'n siya kagaling, no? Yung mga dreams niya na magiging ruler siya one day, gusto ikwento sa kanyang mga kapatid, lalong nakagalit sa kanya, lalong nagsiselos, pati ang tatay, na-rebuke siya Kasi yumayabang siya Sa kayabangan niya, sa sobrang gating kapatid, binenta siya. Muntik na siyang patayin, no? Pero yung nangyari yun, pinayagan ng Diyos yun, dahil ang plano ng Diyos, dalhin talaga si Joseph sa Egypt because one day, a famine will come that will actually threaten the life of his family. At dahil nandun sa Egypt, later on, the discovering gift niya to interpret dreams, dahil nga nabilanggo din siya doon, siya nagligtas ng Egypt at ginamit siya ng Diyos para iligtas yung pamilya niya doon sa famine na darating years later on. Kaya sabi niya, the evil you meant for me, God meant it for good so that now I can save you and save many lives. Kasi hindi ako dumating dito, walang makakaalam na 7 years of famine are coming, patay tayo lahat. Okay? So in other words, yung kasamaan na ginawa niyo, ginamit ng Diyos yun sa ikabubuti. Although, kasalanan ko kasi ang yabang ko. Di ba? So sometimes, yung mismong kapalpakan mo, kung ikaw ay magpapakumbaba at magtiwala sa Diyos, pag-aralan mong baguhin yung dapat mong baguhin sa sarili mo para wag na maulit yung pagkakamali na yon. Yan po ay maaring daan ng Diyos para ihanda ka doon sa plano niya para sa buhay mo. Okay. Amen. Ang dami po akong testimony ganyan. Ang dami. Ako lang, Pastor Dave, pero ang dami kong pwedeng i-share. Pero papabayaan ko na lang yung kababayan natin, yung mga listeners natin at viewers to share. Kayo mga kapatid, yun nga yung tanong namin for today. Ano yung inyong biggest failure sa buhay at ano ang natutunan nyo on that? Pero kasi it's a process, it's a stage, 'di ba? Pastor Dave, yung stage na okay, nag-fail ka, normal lang po na mararamdaman natin na nasaktan kayo or na-question niyo yung sarili nyo. Pero hindi po para doon sa nakikita, doon ko base sa sinasabi ni Pastor Dave at dapat din naman na talagang reaksyon natin, you don't stop there. Ay tatayo ka na lang ng ganon doon sa failure na yon.
And then now, ano ba yung gagawin mo? Depende yon. Kasi sinasabi nga nila, failure is one of our best mentors. Sa lahat ba ng pagkakataon, applicable yon, Pastor Dave? Definitely, kung yung maging response mo sa failure, tama. Kasi mentor yan, dahil pinapakita ko saan ka pwede mag-improve, ano yung dapat i-develop mo para next time, pag humarap sa ganito, hindi ka na madadala ng problema kasi marunong ka na mag-handle ng problema. So, isa dyan kuminsan yung matuto magpatawad, no? O yung pagiging patient, yung pagiging humble. In fact, ayon sa Biblia, sa Deuteronomy chapter 8, yung mga trials, yung mga sufferings ng buhay natin, kasama na din yung mga kabiguan natin, pinapayagan ng Diyos yan, primarily to humble us, no? Para tayo makita natin na kailangan talaga natin ang Diyos kasi may mga bagay sa buhay natin na hindi talaga mababago sa ating sariling kakayahan, na mababago lamang sa biyaya ng Diyos. Kaya God will allow us to see the end of all our weaknesses. Sometimes we can get to our worst moments in life in order to show us na talagang we are really helpless, no? If we are going to just think of how I can change this situation in my life. And that is where we begin to realize our need of God. Yes, that is why, amen. you see, when pain and failures can either harden you or humble you. Depende sa iyong reaction. Okay? Kung ikaw, tinitignan mo yung failure as a means to help you understand that you need God in your life at kailangan mong dapat baguhin sa sarili mo at handa kang tumawag sa Diyos para tulungan ka mabago yung dapat baguhin sa iyo. Nagiging stepping stone yan to becoming a better person. Okay? So, kailangan yung failure must be met by humility. Number one, humility. Number two, faith. Tulad ni Joseph, nung binenta siya, he lost his identity doon sa Egypt, naging slave siya. He humbled himself kasi ang yabang niya before And then natiwala siya sa Diyos. At then natiwala sa Diyos, he gave his best to develop integrity in his life para mawin niya yung tiwala ng kanyang amo. Kasi gusto niya makalaya one day. And so because he trusted in God, he worked hard. Kasi alam niya, ang Diyos kasama niya, may kinabukasan siya. Naniniwala siya at anong pangit na kanyang kalagayan sa buhay, alam niya may kinabukasan kasi nagtitiwala siya sa Diyos. At nang nakita ng Diyos yung tiwala niya, yung pagsisikap niya na ayusin niyang sarili niya, nagpakumbaba siya, nag-develop siya ng kakayahan na makaroon ng integridad, no? Iningatan yung tiwala ng kanyang amo, at dahil sa kanyang hard work and patience for many years, later on, na-promote siya. Siya na later on, in a point na head ng buong na property, lahat ng property ng kanyang boss, no? Pinagkatiwalaan talaga siya. Yun na po yung next step ng kanyang buhay. Kasi nga, pinayagan niya yung mas kabiguan niya na pakita sa kanya kung saan siya dapat maging ma-improve or saan siya dapat magbago. So there are times, yung failure mo may actually teach you compassion for people who may experience the same kinds of failures in life. Alam mo, mahirap natin matulungan yung mga taong nabigo kung di mo naranasan yung naranasan nila. Yes. Marami po dyan, yung mga taong nasira ang buhay sa drugs, no? Major failure yun. And later on, they came to know the Lord. They surrendered their life to Christ, nag-repent sila, binago ng Diyos ang buhay na. Ngayon marami sa kanila, silang tumutulong sa mga dating mga drug addict rin tulad nila. Kasi nag-develop sila ng compassion. At nakita na may pag-asa pala sa likod ng drugs. Kung makaroon ka ng relasyon sa Diyos, yun sila ngayon ang naging channel ng Diyos sa pagbibigay pag-asa. Doon naman sa ibang naging drug addict din. So, sometimes our failure can build in you that compassion for people going through the same experience and be able to impart hope to others. If you choose to accept that failure and learn from it and allow that to bring you to trust in God and surrender your life to God, to the Lord Jesus Christ, so that God can take control of your life and change your life, then that failure has brought something beautiful in your life. At ngayon, gagamitin ka ng Diyos to become a channel of hope at light doon sa mga taong dumaranas din yan. Okay? So, di ba? Beautiful. Oo, beautiful, Pastor Dave. Totoo po yan. Sa ating pagpapatuloy, mga kapatid, kasi ako gusto kong tanungin later pagbabalik natin. Paano natin, kasi minsan ang tendency natin, pag nag-fail tayo, either wala kang gagawin or mas lalo kang, parang, nanggigigil na makabalik, 'di ba? Makatayo muli. Na minsan wait, 'di ba? Nagiging biglaan yung ating mga desisyon.
paano ba natin masisiguro na pag tumayo tayo from our failure, pag bumangon tayo mula sa ating failure, tama yung ating pagbangon. Kasi baka minsan hindi tayo masyado nag-iisip, it will lead to another failure, diba? Because yung bugso ng damdamin mo, baka iba, kung nag-fail ka, galit. So, yun ngayon ang nangingibabaw sa'yo. Nagdidesisyon ka habang galit ka. Wait, kalma muna tayo mga kapatid. Pagpapatuloy natin yung ating discussion with Pastor Dave Magalong. Again, sali po kayo sa ating discussion. Sali po kayo at sagutin nyo yung ating question of the day. Ano ang inyong biggest failure sa buhay? At siyempre, ano ang natutunan nyo dito? Post na po kayo sa ating live stream. 5 ang pipiliin natin na magkakamit ng gift pack mula po sa MX3. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik po ang programang Sagot Kita, Sagot Tayo ni God. Hi, Coach Fia po. Sasagutin ang mga tanong nyo tungkol sa MX3. For this episode's questions, MX3 capsule's main ingredient Santone has alpha, beta, and gamma phytonutrients. Can prolonged use of the said supplement damage one's kidney or liver? Ang pangunahing sangkap ng MX3 capsule na Santone ay may alpha, beta, at gamma mangosteen. Dumaan ito sa pag-aaral para malaman ang potensyal nitong epekto sa kalusugan ng ating kidney and liver. May ilang pag-aaral na sumuri ng beneficial properties of alpha, beta, at gamma nutrients. Halimbawa, isang pag-aaral na ginawa ng Journal of Ethnopharmacology noong 2018, they explored the nephroprotective properties of Santones. Ibig sabihin po ng nephroprotective ay hindi ito nakakasira ng kidneys or liver. This study suggests that alpha, beta, and gamma nutrients may have positive effects on the liver and kidney health. But further research is needed to fully understand the implications for humans. It is recommended to consult a healthcare professional, specifically a registered nutritionist dietitian, before starting any dietary supplement regimen. Sana may napulot kayong bagong kaalaman about MX3 from today's Q&A. Till the next one. Ang Sagot Kita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MX-Traordinary. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Mga awit, Kabanata 37, talata 3 at 4. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Hi, I'm Chef Jojo Javier. Mahalaga sa akin ang MX3, kaya parte ng aking routine ang pag-inom ng MX3 capsule. Ang kalusugan ay priority ko sa lahat. Masarap mabuhay nang walang inindang sakit sa katawan. Kailangan balanse ang food choices. Meron kang vegetables, meron kang fish and chicken. Plus, dinagdag ko ang MX3 capsules at MX3 coffee. Ganado ako magtrabaho dahil balanse ang aking lifestyle. And for me, life is sweeter with MX3. Ako po si Chef Jojo Javier. Bilib ako sa MX3 kaya ako ay umiinom ng MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mark Angelo Onte, isa pong safety manager. Ang pinaka-safe sa akin ay kay Jesus lamang. Ang Panginoon ang aking ilaw at tagapagligtas. Sino ang aking katatakutan? Siya ang nagtatanggol sa akin, kaya wala akong katatakutan. Psalm 27 verse 1. Ako si Mark Angelo Onte, safety manager. Maging ligtas, find Jesus in your life. Buhay na buhay ang Panginoon. Tanggapin natin siya sa ating mga puso, ating ipagdiwang si Jesucristo sa araw-araw. Gumugunita kay Jesus sa araw-araw kasama ang MX3. Hi, I'm Lynn Cruz, a businesswoman and happy wife of Tirsa Cruz III. Raising my kids with the aim to Christian teachings is my joy. I got to know MX3 through my mom. Ni-research ko talagang mabuti ito. Since then, I always make sure I have it in my bag. Taking MX3 capsules with my healthy diet and workout, I'm able to cope well with life's challenges. With God by my side and MX3 in my life, I am prepared to face whatever the future brings. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga babae, pasakop kayo sa sarili-sarili ninyong asawa, tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Mga taga-Efeso, Kabanata 5,
talata 22. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Ang sagot kita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Hi, Coach Fia po. Sasagutin ng mga tanong nyo tungkol sa MX3. For this episode's question, what specifically does alpha, beta, and gamma nutrients do to our body? MX3 ay naglalaman ng tatlong uri ng phytonutrients, ang alpha, beta, at gamma nutrients. These nutrients are specific types of xanthones found in MX3. Likas na sangkap na matatagpuan sa iba't ibang prutas at halaman tulad ng mangosteen. Sila ay mayroong mga antioxidant na katangian, which means they can help neutralize harmful free radicals in the body. Ang mga free radical ay mga unstable molecules na maaaring magdulot ng pinsala sa ating body cells and may contribute to the development of chronic diseases. The content of MX3 capsule can help protect cells and tissues from oxidative stress. Bukod dito, ilang pag-aaral suggest that alpha, beta, and gamma nutrients may have anti-inflammatory effects na maaaring makatulong sa pagbawas ng pamamaga sa ating katawan. Sa makatuwid, ang alpha, beta, at gamma nutrients na matatagpuan sa MX3 capsule ay maaaring mag-contribute sa overall health and well-being. Sana may napulot kayong bagong kaalaman about MX3 from today's Q&A. Till the next one! At nagbabalik po ang programang Sagot Kita. Ako po ang inyong lingkod, Cheryl Cosim. Ang ating question of the day, ano ang iyong biggest failure sa buhay at ano ang natutunan mo dyan? Kasama pa rin po natin Pastor Dave Magalong mula sa Ezra Renewal Ministries International. Pastor Dave, yun nga po yung kaninang ating hanging question. Kung paano. Kasi di ba pag nag-fail ka, yung bugso ng damdamin mo eh. Ngayon, minsan, galit. Oo, yung galit, yung sabi mo nga rin, yung pagsisisi mo sa sarili mo. So, kating-kati ka ngayon makabangon. Na minsan, nakakalimutan mong, wait, pause. Ano ba yung unang dapat mo munang gawin? Pag nandun ka sa, very strong pa yung nararamdaman mo. Yung, andun pa yung galit and pain. Okay. So, ang first step talaga, kasi iba-iba ang causes kasi ng ating failure, depende, Ang first step natin, kung tayo ay nakagawa ng desisyon, na dahil sa desisyon natin, o merong pagkukulang tayo sa ating pagdedesisyon, at dahil doon nagkaroon tayo ng kabiguan, first of all, is to take responsibility for your mistake. Kasi may iwasan natin na makahanap ng sisisihin sa ating kamalian. Kasi in the end, malimit po yung ating kabigyan, bunga rin ng ating mga sariling desisyon because many times it takes two to tango. Sabihin may ginawa yung isa, tapos yung reaction mo mali, ay lalong lumala yung situation, di ba? So, yung i-focus mo na lang saan ka ba nagkamali at tanggapin mo yung responsibility sa pagkakamali mo and seek to correct that, okay? Another thing, may mga failures kasi na dahil mabigat yung ginawa sa'yo ng isang tao. So, ang step mo talaga dyan is to bring that anger to God and ask God to give you the grace to forgive the person. Kasi pag tanim ka ng galit at sama sa tao, that will lead you to make, wrong decisions in life. Kasi bunsod ng galit yung mga decision mo. You might make wrong decisions that can actually worsen your situation, no? Halimbawa, yung taong na may boyfriend, no? Tapos yung boyfriend nakakuha ng ibang babae. So itong babae, galit na galit, hinanting talaga at gustong saktan yung isang babae sa galit, no? May ganyang kaso dito nangyari sa Davao sa isang university rito nakasaksak yung isang babae na karibal, no? Dahil nasa galit kasi parang iniwanan siya ng boyfriend niya dahil doon sa isang babae. So nagpadala sa galit. Dahil sa galit, lalong lumalang situation, okay? So ang first thing talaga is to take responsibility for whatever decisions you made that may have led to the failure. Take responsibility for sa mga pagkukulang mo, kung bakit napunta ka dyan. Number 3, patawarin mo sarili mo. Okay? Kasi in the first place, wala namang perfectong tao. At lahat naman tayo,
nakakamali, no? Pero ang maganda doon, ang Diyos marunong magpatawad kasi binayaran ni Jesus Christ lahat ng kasalanan natin. Kung tayo magtitiwala kay Kristo, papatawarin tayo ng Diyos dahil yung kasalanan mo, binayaran na niya. So, ganun rin po, matuto po tayong magpatawad rin sa ating sarili. At patawarin natin yung mga taong nakasakit sa akin. Hindi madali yan, no? Lalo na kung nasa gitna ka ng matinding sakit, no? Like iniwanan ka ng asawa. Mahirap po talaga yun. Pero you have to come to a point to realize that in the end, forgiveness is a decision, is a choice, not a matter of feeling. Kasi kung ifo-focus mo yung lahat ng memory ng ginawa sa'yo ng asawa mo, hindi ka talaga makakaahon dyan. At a certain point, you have to come to a point after allowing yourself to grieve. Kasi siyempre, kailangan ng grieving time. Kailangan mailabas mo yung lahat ng sakit na naranasan mo. Kailangan mailabas yan. Pero hindi naman dapat laging forever. Hindi yan forever. There come a point na you decide, I have to move on. Kasi if you don't move on, maiipit ka na dyan sa sitwasyon sa buhay mo. And that can lead you, because puno ka ng discouragement at galit sa puso mo, it can lead you to other decisions that can make your situation worse. So in other words, your life will not be better, because what God is trying to do in your life by allowing you to go through that failure is that God is trying to change something in you so that you'll be able to develop those qualities He needs for you to succeed at that next level of God's plans for your life. Lahat kasi ng ating mga crisis experiences, many times yan, mga transition ng Diyos yan, isang bagong direksyon sa buhay natin. At during those crisis moments, meron siyang gustong baguhin sa atin. Kaya pinaranasan na ganyang kabiguan, pinapakita ko saan tayo nakamali, pinapakita natin na ganito pala ang taong ito o ganito yung mundo. So you have to learn to adjust to that, kasi hindi mo pwedeng mapilit ang mundo na mag-adjust sa'yo. So ikaw yung mag-a-adjust talaga. And by learning to adapt, adjust, and make the most of your situation by seeking wisdom from God, Lord, ano bang pwedeng magawa para mapabuti ko yung kalagayan ko after na nangyari itong tragedy nito sa buhay ko dahil sa isang major na kabiguan. Amen. Tulungan mo ko, Panginoon, na maayos ko ito. So focus on what you can improve in your situation. Focus on what you can learn from the situation, at ano po yung pwede mong baguhin sa iyong pananaw, sa iyong attitude, sa iyong approach, sa iyong pakikitungo sa kapwa mo para lalong mapabuti yung situation mo. So in other words, take full responsibility for your choices and decide to become a better person by learning from what you have experienced. Yon. Amen. And ako, isa sa mga natutunan ko, alam natin na lagi natin mga kapatid, na alam natin na nandiyan ang Panginoon all the time, no? Tayo lang minsan na nakakalimot. Ito, nung mga bata-bata pa ako, Pastor Dave, nandun kampante ako. But it's different pa rin po when you have a relationship with God. Hindi pwedeng maaalala lang natin sila pag may failure. Kasi, parang kailangan may relasyon ka, di ba? Pag nagko-confide ka rin, or pag may gusto kang sabihin, bibigay mo yan doon sa taong may relasyon kayo, yung may kampante ka, yung alam mo nagkakaintindihan kayo. So dapat ganun po. Yun ang isa sa natutunan ko, Pastor Dave. It was easier for me to accept failure and to move on nung naging stronger, naging mas matatag yung relasyon ko sa Panginoon. And how I would react doon sa mga failure ko. Kung paano ko, yung paano, pag nalulugmok, parang less din yung, Pastor Dave, mas kalmado ko. Of course, hindi mawawala hindi mawawala yung pain. The pain will always be there. Yung pag-question po natin sa sarili natin na saan tayo nagkamali, bakit? Bakit tayo nag-fail on this? Hindi po mawawala yon. But I was more, I'm always more calm now. Yung wala akong, mas less yung pag-worry ko, yung pagkabagagabag ko na, paano ako makaka-move on ito, yung panic mode. Wala, mas alam ko, parang okay, kalma ka. Parang laging alam ko na nandyan siya, na i-guide niya ako. Yun yung nakita kong naging transition sa buhay ko. When I could actually say that, sincerely and genuinely, I have a relationship with the Lord.
it wasn't something na nung bata-bata ako na, mayabang, noon sinasabi ko pa pag tinatanong ako ng mga tara, let's do service. No, I'm fine. I pray every night. But then, one thing I realized, eto po lalo na during pandemic and nung namulat po ako sa doing Bible studies, no, that wasn't enough. Praying, lalo na sa pagpe-pray natin pag may hinihingi lang tayo, diba? Thank you and pwede po ba itong humirit ng ganito? And sorry, parang yun yung standard. But actually, hindi walang relasyon Parang pang part-time lang nun si Lord. But nung full-time yung relationship, it's different. It's different. You'll react to things kahit na yung tipong feeling nyo, wala naman akong ginawa, ba't sa akin napunta to? Or bakit nangyari sa akin to? Parang sometimes we question parang I don't deserve this. Wala akong ginawa. I'm innocent. Or actions na bigla na lang sa'yo na no. Parang, okay lang. May ibang purpose si Lord. And then you look at the brighter side or ano bang lesson ang binibigay sa akin ito. Yun yung gusto kong i-share sa inyo mga kapatid. One thing that I have learned the past 2-3 years na mga kapatid. Mas kalmado ko. Kaya din siguro, Pastor Dave, yung urticaria ko, i-connect ko na. Kasi yung urticaria ko, it attacks pag talagang I'm stressed out or yung things na parang hindi ko ma-handle, lumalabas siya talaga nagma-manifest. I try, sasabihin ko sa mga tao sa paligid ko, I'm fine. Pero lumalabas sa katawan ko Now, no, wala na. It's gone. Oh, really? Wow. Praise the Lord. Yes, and I've come to accept na yung parang, this is part of me. It's gonna be part of me. I've learned to embrace. Pag inatake ako ng urticaria, minsan hindi pantay ang mata ko. Minsan mapapansin siguro ng mga listeners or viewers natin. Ba't parang namamaga, parang bagong iyak mata ko or magayang kapila. Meron wala. I'll just embrace it. But more of, I just embrace it and parang, Lord, bahala na po kayo. Ibinigay nyo sa akin to. Hanggang nung natuto na akong kumalma, kasi si panic ako si panic mode. I have peace. Parang, diba? Amen. Yes. Mahirap talaga makabangon sa isang kabiguan pag wala kang relasyon sa Diyos. Kasi wala kang kakapitang, wala kang sense of purpose and meaning. Bakit nangyari ito, di ba? Saka, may maganda kayang mangyayari dito or ganito na ba to? Talagang malas ko na lang na ganito nangyari sa buhay ko. O may maganda mang papatunguhan to. Diyan papasok yung Romans 8:28. I-share ko lang to, Cheryl. Mahalagang verse ito para sa lahat ng tagapakinig, no? Romans 8:28-29. Ito yung pangako ng Diyos sa mga tao na may relasyon sa Kanya. So sabi niya, and we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. So pag tayo po ay may relasyon sa Diyos, mahal natin ang Diyos, ginagawa natin yung tama. Pero sa likod na yan, marami pa rin naranasan na masasakit na karanasan na sometimes nagdadala sa atin sa kabiguan sa buhay. Hindi tayo dapat mangamba. Cool ka lang. Cool ka lang kasi, by accepting what happened, God is doing something good sa likod ng mga masasakit na pangyayari na dinaranas natin. At sabi nga rito, He is causing everything to work together for good, no? At part ng good na yon ay yung purpose niya para sa atin na pinakita sa verse 29. Nasabi na verse 29, for God knew His people in advance and He chose them to become like His Son so that His Son would be the firstborn among many brothers and sisters. In other words, God sometimes allows us to go through suffering in order to humble us and to change us because gusto niya yung ugali natin mabago niya at maging tulad tayo ng ugali ng kanyang anak. Yun ang sinasabi ito ng salita ng Diyos. So kasama doon yung patience, no? Tulad nyo, sinasabi mo yung naranasan mo dyan sa physiological reaction mo, no? Pag ikaw natutunan ng tanggapin yan at magtiwalaan kay Lord na meron siya magandang purpose yan, you learn to be patient about it. Di ba? You become peaceful about it kasi natanggap mo na Na alam mo, ito yung gusto ng Diyos, may maganda siyang ginagawa dito. Maring di ko makita ngayon, pero I know something good is going to happen out of this. Kasi ang promise niya, He causes everything to work together for good. And maybe meron rin siyang binabago sa akin, maybe attitude ko.
Nabago na nga attitude mo, Cheryl, di ba? Hindi na panic, kalma na. Panic mode Oo, panic mode. Parang gusto mo laging, parang hindi. Yung, agit ka na, maging maayos agad. Parang, kalma lang, relax, kalma. I got you. Yeah. Parang sinasabi, Lord, I got you. It's not the end of life. Yes. Ba? Nagbago na attitude mo, nagbago na rin ang disposition mo, di ba? Sa lahat po ng bagay. That's where you are changing. Yes. Even the things na kahit na hindi sumasang-ayon sa gusto natin, it's different. Correct. It's different. Talaga. Because you trust God. You trust God. Na meron siya magandang purpose dyan. Hindi natin alam. Pero may one day we may know, di ba? So, because of that faith in God, you were able to accept it. Yun yung nagbago sa'yo. Okay? Tulad si Jesus, di ba? Yung 3 times, nag-pray siya na sa, kumari, wag na matuloy yung pag-drink na ng cup, di ba? Yung agony in the garden. Pero natanggap niya sa dulo, Father, if this cup will not pass away unless I drink it, thy will be done. Yun na yung total surrender. Kaya pagharap niya sa mga mag-arrest sa kanya, kalmado na siya. Hindi na siya nag-struggle. Pero doon sa garden, nag-struggle siya. Father, if it be possible, let this cup pass away from me. Kasi hindi pa niya talagang matanggap. Pero nung sumurrender na siya, payapa niya nang hinarap, yung mga taong nag-aresto sa kanya. Okay? Kasi may nagbago na yung kanyang kalooban. So, ganun rin po tayo. We are able to rise above our failures when we change our attitudes and our approach. Ito po. Lalo na yung matuto tayo magpatawad ng kapwa natin na kasama sa atin. Hindi nila kailangang humingi ng tawad sa atin. Tayo na ang magpatawad. Kasi minsan, patatawarin kita kung hihingi ka ng tawad sa akin. Hindi po ganon. Pero at this point, Pastor Dave, may makakasama po tayong isang minsan nagkamali, pero nagsisi at ngayon ay nagsisilbi na sa Panginoon. Kasama natin live via StreamYard si Alvin Madronio mula sa Castillejos, Zambales. Hi, Alvin. Hi. Alvin, hello? Hello po. Ayun. Sige nga, kwentuhan mo nga kami tungkol sa iyong upbringing, kumusta ang iyong pamilya. Ano ba yung masasabi mong naging biggest failure mo sa buhay at ano ang natutunan mo dito? So ayun nga. So, syempre umpisahan natin kung bakit may failure ako. Because of my upbringing din. So, lumaki ako sa isang lugar. Taga-Olongapo po talaga ako eh. So, knowing the place of Olongapo, tawag nga nila dyan is the Sin City, di ba? Alam naman natin yan, ibig sa base. American base. So, alam na natin kapag American base, so maraming bar, maraming temptation, something ganyan yung places po namin. Lalo na nung 70s, 80s, yan, sikat ng 90s, medyo naabutan ko pa po yan because pinanganak ako 89. So, yun yung upbringing na meron ako yung tahanan namin. So, first of all, inayos naman na to ni Lord, pero syempre gusto ko lang din i-share yung past life ko. Na yung nanay ko kasi, palagi akong kasama ng nanay ko. Pero yung nanay ko nagsusugal. Tapos yung tatay ko naman pag uwi ng bahay is nagiinom. So, doon ako lumaki. Sa ganong pamilya ako lumaki. And knowing na balang araw, ito rin yung kalalakihan ko na normal lang yung ganito. Tapos yung place namin, habang lumalaki ako, nakakakita ko ng mga kaibigan ko, mga kuya-kuya ko na nagda-drugs. Yan, so nagiging mga addict. Nagda-drugs na sila. So, and talagang kitang-kita ko, eye to eye, nakikita ko talaga silang ginagawa. So, in my thinking, alam ko naman mali yung drugs, pero pwede kong gawing norm yun. At least kung di ako mahuli, di ako mahuli ng pulis, or mukhang okay naman to, sarili ko naman pera yung pantitikim ko nito. Tama po ba? So, ganun yung naging upbringing ko. And also, sa lugar namin, syempre, laking kanto kasi talaga po ako. Laking kanto. Yan. So, alam niyo naman ang mga laking kanto like Tondo or anything na maisip po ninyo pag kanto boys. Yan, laking kanto ko. So, kwentuhan dyan, more on inuman, more on girls, more on chicks. Kaya mga ganon, more on kung anong ginagawa ninyo, mga ganon. So, ako kasi noon ganun yung mga kwentuhan ng mga kaibigan ko, kami. Pero alam niyo po ito, ako kasi noon, hindi ako makasabay. Kasi siguro kung makikita ninyo yung picture ko dati, hindi ako makasabay pagdating sa usapan ng mga mag-jowa, girlfriend, boyfriend. Kasi nga,
wala namang nagkakagusto sa akin that time. Kasi pag nakita niyo yung picture ko noon, kahit ako, di ko liligawan yung sarili ko. Grabe. Okay. Kasi wala po talaga wala Something na gano'n. So kaya yun yung place namin, yun yung lugar ko, hanggang dumating sa point na wala na akong dream, wala na akong pangarap. So nakita ko yung sarili ko na ganito na lang, magiinom ako, magsusugal ako, kita ako maliit. Even work, di ko na nga ginagawa, masaya na lang ako sa ganung buhay. So yun nga, hanggang peer pressure, may mga kaibigan ka na pagkikwentuhan niya na rin is about sex, mga ganyan. So sabi ko nga sa inyo, dahil wala naman akong girlfriend, wala nagkakagusto sa akin. So curious ako. Yan, naging curious ako sa usaping yan. Mga ganun. So hanggang dumating sa time, nakakilala ako ng isang girl. Pero bago ko nakilala tong girl na to, Christian na ako, kilala ko na si Lord. Tinanggap ko na si Lord bilang Lord and Savior. Pero syempre, dahil out of curiosity pa din sa pangyayari na yun, nakakilala ko na isang girl. So ito yung pinaka-failure ko po talaga. May nangyari sa amin ng girl. Kahit alam kong mali na gagawin yun kasi kilala ko na si Lord. So namali na makipagtalik, makipag-sex out of marriage. So hindi mo asawa, mga ganon. So may nangyari sa amin ng isang girl. So hindi lang isa, so isang beses. So paulit-ulit namin nagawa yun. So, and that time, itong girl, I think 22 years old ako, 18 lang siya. And that time is, yung girl nga, parang something broken family pa, mga ganun. Kaya siguro, bumigay din sa'yo, naghahanap ng love, mga ganun. So, kala ko na buntis ko yung babae. So, kala ko na buntis ko. Kinakabahan na ako kasi that time, yung family ko, tatay ko stroke. Yung bahay namin maliit. Sisiksik pa kami doon. Tama po ba? Nagigets niyo po yung analogy ko. Di ba? Something na sisiksik ka pa sa bahay ninyo. Yung ate ko lang nagtatrabaho. That time yung family ko hindi pa Christian. Hindi pa sila nakakilala kay Lord. So, yung ganun pa rin yung family ko. Uso pa rin yung murahan. Uso pa rin yung awayan, sigawan, mga ganun. Tapos sisiksik ka pa doon, di ba? So, hindi ko na alam saan ako lulugar that time. Sabi ko, paano yan? Nabuntis ko na to, mga ganun. Pero alam nyo, may prayer ako kay Lord for 2 months. May prayer ako kay Lord. Sabi ko, Lord, kapag ito hindi talaga siya nabuntis o hindi siya buntis, hindi talaga, pag napalaya mo ako sa failure ko na to, sa pagkakamali ko na to, sabi ko gano'n, magsaserve ako sa iyo fully. Serve ako sa iyo fully. Alam nyo, nangyari yung naranasan namin yun, naranasan ko yung June 2012. Tapos yung girl, ito po talaga prayer ko yung for 2 months. Yung girl, bigla siyang nagkaroon. Karoon siya ng mens. For August, 2 months. Na-delay siya ng 2 months. Tapos nung nangyari yun, sabi ko, Lord, pinalaya mo ako dito. Hindi ko na to uulitin. Hindi ko na to gagawin. Sabi ko gano'n. Alam nyo, nag-usap kami ng girl. Never na namin ginawa. In-honor namin si Lord. And the same kami, siya naman maganda na rin yung buhay. Sobrang para ako mababaliw that time. Noong mga panahon na yun. Alam nyo po ito, sa sobrang pagbabantay ko, at hindi ko na talaga inulit yung failure na yan. Alam niyo po. Glory to God po. Di ko po kaya pero sa tulong ng banal na spirito. Okay. Ang binantayan ko po first of all yung sarili ko. First of all, binantayan ko yung sarili ko. Hindi muna ako nagbantay ng babae. Babantay ako ng babae. Tapos kung magkasama kami, matetek man ako. Tama po ba? So first of all, binantayan ko yung sarili ko. Alam niyo paano ko binantayan yung sarili ko? Hindi po ako nag-masturbate. For 10 years, 2012 po yun, hanggang 2022, hindi ko na po ginawang mag-masturbate. Celibate. First of all, alam ko kasalanan. Celibacy. Opo, not necessarily celibacy, kasi in-start ko pong hindi mag-masturbate November 2012. And 10 years ago, nagpipreach ako, nagulat ako yung preaching na nabuo namin ng pastoral staff is about sex din or about honoring, ganon. So, November 20 din. Sakto na testimony ko siya. 10 years, sabi ko, alam niyo po, 10 years kong binantayan yung sarili ko. And gusto ko po sabihin sa inyo, 2022, 10 years ko siya sineselebrate. And 2022 po, kinasal din po ako. Okay. Okay. Diba? So, binigyan ako ni Lord ng magandang babae, kasama ko sa ministeryo ngayon. Yeah, so, ibig sabihin yung sarap na pwede mong maramdaman sa immorality, kaso after that, may guilty.
pwede mong maramdaman na sarap sa masturbation, kaso after that may guilty ka kasi nga nadumihan mo yung sarili mo because knowing naman na alam mong si Holy Spirit, di ba? Paparamdam sa iyo yun, di ba? So, pero talagang, ayun, tiniis ko yun at inayaan ko na maramdaman ko yun sa tamang fireplace, sa tamang parameter, which is sa marriage, sa kasal na talaga kayo. Mm-hmm. Amen Thank po. So kaya yun yung pinaka biggest failure ko na sabi ko, di ko na talaga inulit kasi para ako mababaliw, bata pa ako, anong gagawin ko. Nagigas niya po. Kaya imagine that, di ba? Madali naman mag-masturbate eh. Madali naman yung magsarili ka. Di ba? Pero even doing this, hindi ko na talaga ginawa first. Una kong binantayan yung sarili ko. At sa bawat nga, di ba Pastor Dave, yung katulad pinag-usapan natin, sa bawat failure, meron kang matututunan. Lalong-lalo na ang desisyon o yung pag-act mo on that failure ay alam mo, maitatama mo, basta nandyan si Lord. Talagang you're guided by God. Alvin, thank you. Pasensya na't gipit na kami sa oras, but thank you for sharing your story. I'm sure maraming nakarelate dyan. I'm sure maraming nakaka-relate dyan, lalo na yung kalalakihan, ano? Ayan, gawin po nating ehemplo si Alvin. Thank you and all the best and congratulations! Glory to God. Ayan, yan po si Alvin Madronio ng Castillejos, Zambales. Ito, ihabol ko lang, Pastor Dave, yung ilan sa mga mensahe bago po tayo magpaalam. Naku, dapat may part 2 to, Pastor Dave. Ang ganda ng ating usapan. Ayan po, ang ilan sa mga mensahe, si Carlos Esperanza, the greatest failure on earth is the failure of not to try. Si Ana Lu Bargayo Garcia, masakit magkamali but marami akong natutunan from it. Loving the wrong individual, it humbles me because it showed my being an incomplete person. Thinking that with that individual, I will be complete and life would be perfect. Ayan, yung nagising siya sa realidad. Si Ana Balaguer Solano, failure po ang naging inspirasyon natin para maitama at lumaban sa ating buhay. Maraming naging problema, wag lang makalimot manalangin sa Panginoon. Si Margie Mabilin, failure is a step of growing up. Minsan, failure din ang lesson para sa buhay natin para maitama at hindi na ulit magkamali. Si Joanne Avellano, yung hindi ako nakatapos ng college kasi kinapos sa budget. Tapos need kong attend our family problem. Ang natutunan ko ay kalimutan ang hate. Don't even get rebellious para dun sa hindi mo nakuha. Dahil hindi ito makakatulong. Si Ibrahim Ilumba, failure helps everyone, paano ba to? Upang tumatag at lalong harapin ang hamon ng buhay dahil alam natin na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Marjon Mamot, I believe ang struggles ay make us stronger gaya ng New Year na nagbago ng buhay po sa taong 2024 mas pinalakas at pinapatapang. Victorino Getan Duran, Pepe Eno, thank you, and Sufi, marami pong salamat. Pasensya po, overtime kami. At salamat po, congratulations sa ating winners, Alvin Madronio, Ana Lu Bargayo Garcia, Carlo Posibio, Mike Skip, and Marjon Mamot. Salamat, kayo po ang ating winners ng gift pack today. Please mag-direct message po kayo sa aking FB page. Mag-send po kayo ng message. Lagay niyo po yung date ng pagkapanalo, kompletong pangalan, address at contact number para agad po naming maipadala sa inyo ang inyong mga gift pack. Ang MX3 capsule ay tested and proven. It helps avoid pain and discomfort with proper diet and healthy lifestyle. Pastor Dave, nakakabitin. Pero ang dami nating natutunan. Let's have a part 2 on this. Ano po? At siguro po, a very short prayer na lang po to end our week. Yes. Go ahead, Pastor. Okay. Sige. Father, we come to you praying for each of our listeners to this broadcast this afternoon. Lord, yung mga nakaranas ng kabiguan sa buhay, lalo na yung involving isang kasalanan na nagawa nila. Lord, I pray
pakalooban niya po sila ng confidence at tiwala sa inyo. Dahil kayo ang Diyos na handang magtanggap sa amin sa likod ng aming mga pagkakasala at handa ka magpatawad. Kung kami magtitiwala sa ginawa ng anak mo si Kristo sa krus kung saan binayaran niya lahat ng kasalanan namin. At dahil doon, meron kaming katiyakan na hindi lamang papatawarin mo kami, kundi bibigyan kami ng isang bagong buhay. Dahil pagkakalob niyo sa amin ang inyong banal na espiritu na siyang magbabago sa mga bagay na hindi namin kayang baguhin sa aming sarili. Panginoon, dalangin ko ang bawat isa na sa gitna ng isang kabiguan sa buhay nila. Na Lord, lumapit sila sa inyo. At ipagkatiwala nila ang kanilang buhay, ang kanilang mga pagkakamali, ang kanilang mga kasalanan sa inyo upang, Panginoon, maranasan nilang kapatawaran mo at mabigyan mo sila ng pag-asa dahil kayo ang magbibigay sa kanila ng isang bagong buhay dahil sa inyo pong gagawin sa buhay nila. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, pagmamahal, at patuloy, Panginoon, na paghahayag ng iyong kahabagan sa lahat sa amin sa mga panahon na kami ay nabibigo, lalo sa kabiguan na gawa po ng kasalanan. Maraming salamat po ka ng Diyos. Pagpalain mo bawat isa, nawa sila pa makaahon sa kanilang mga pagkakabiguan at makita nila ang inyong magandang layunin at plano sa buhay nila. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pastor Dave, thank you for your time. We'll see you again soon. Magla-line up na tayo ng ating episodes for the entire year. Maraming salamat, Pastor Dave. Okay, bye-bye. Have a blessed weekend po. At dyan po nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan sa Lunes. Passport 101 po tayo kasama ang Department of Foreign Affairs. Pag-usapan po natin ang kahalagahan ng pagkakaroon niyan at proseso ng pagkuha dito sa programang Tulay Nyo sa Serbisyo Publiko. Kita-kits tayo Lunes hanggang Biyernes, alas 4 po ng hapon. At tumutok po kayo mamaya 6:25 sa Frontline Pilipinas. Again, ako po ang inyong kapatid Cheryl Cosim. Have a blessed weekend. Spend quality time with your family. Sagot kita. Ang Sagot Kita ay inihatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MX Extraordinary.